Pero itong gobyerno to, demonyo ito. Nothing is impossible with this government. Babaluktutin at babaluktutin nila ang batas. Tingnan mo, ba't nandun si Boying Rimulya sa ombudsman? Bendalo talaga yung ginawa doon. Kaya itong Bendalo Brothers, di ba? Bendalo yun eh. May kaso, bigla na walang kaso. Bawal na bawal yun para i-hire ka sa ombudsman. Medyo malabo naman ata ito. Alam nyo kung bakit? Kailangan nilang ilihis si Bernardo. Because Bernardo knows. Bernardo knows kung sino ang mga nakatanggap. Ngayon, I do not know if there is a deal. Huwag mo nang ituro yung totoong mastermind. Magtuturo ka na lang ng iba. Kami nang bahala sa'yo. Bayani ka. Ay, sa tingin ninyo, sino pa ba yun? Hindi nyo ba napansin? Wala nga siyang kahit na anong sa mga video, parang ang lakas niyan sobra. Hindi nga yung kinasuan. Kinasuan naman din siya, pero hindi dun sa ibang parang walang TV coverage. Talagang ang powerful niya. Dahil may nagbaback up sa kanya na mas mataas talaga para iligtas yung totoong magnanakaw sa gobyerno. Kaya magturo ka na lang ng easy target. Yung mga plastic na pinklawa naman na kumakain ng suka at kumakain ng tae na dati na nilang sinuka, tinae si Marcos ngayon. Naku po, grabe. Alam nyo, may nabasa nga ako kaganina eh. Hindi, kahapon yun, may nabasa ako. Ano bang daw ang difference ng mga Duterte? Yung mga DDS at saka yung mga kakampuet. Alam mo ko yung mga DDS daw, noong 2022 nabudol. Naku po, patay tayo dyan. Naku. Na-realize silang nabudol. Pero ngayon, panahon na ito, na-realize na nila at nagbago na sila at kaya bumabanat na muli sila kay Marcos. O, yun. Pero ang mga kakampuit daw, dating bumabanat kay Marcos, dating diring-diri kay Marcos, pero ngayon pinapalakpakan na. Mantakin mo, pinagtatanggol nila ang mga bata ni Marcos kesa sa dating binabanata nila ito, di ba? Bakit ganun? Ano to? Pera-pera na lang talaga? Pero pansinin ninyo, karamihan dyan bayot. Bakit? Kasi yung mga bayot na yan yung mga naghahanap ng pang-chupageti. Hindi, walang biro. Alam mo, kasi yung mga bayot na yan, mga pervert yan eh. Yung mga vlogger na yan, hindi ko sinasabing lahat ng bayot. Ang sinasabi ko, yung mga vlogger na yan, mga kulang yan sa chupageti, kaya kailangan nila, so magpapabayad ngayon sila para makachupageti sila, di ba? Dahil sa pita ng laman, kailangan nilang gawin yan. Kaya ganun talaga. Isasakripisyo nila ang bayan, makachupageti lang. Muntik na tayo madulas-dulas dun ha. Nadulas na nga tayo noong una eh. Tapos ngayon nadulas pa. Anyway, eto na nga, pag-usapan na po natin. Alam mo, marami tayong pag-uusapan ngayon. Yung issue ng bardagulan ni Marcoleta at saka nung Chief Justice, dating Supreme Court Justice. At syempre, pag-uusapan din natin yung hanggang ngayon, wala pang nahuhuling mastermind sa flood control. At syempre yung flood control scandal. At syempre yung iniisa-isa na yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte na ay kulong. Dahil nga naman, sabi nga nila, sa 2028, kailangan ng lahat ng kakampi ng mga Duterte mawala. Lahat ng mga kaalyado, lahat ng posibleng tumulong, lahat ng posibleng mangampanya, lahat kailangan mawala yan. At talagang yurakan yung mga dating mga opisyal ni Pangulong Duterte para talagang madiin. Tingnan nyo na, meron talagang war on drugs. Gusto nyo pa bang umulit yan after 2028? Diba? May mga ganyan-ganyan pa sila eh. Gago! Akala nila makakalusot sila sa ganyang propaganda nila. Nagba-backfire yan. Alam nyo kung bakit? Kasi yung mga Pilipino na-miss ang war on drugs. Yan ang katotohanan.
ang mga Pilipino na-miss yung kamay na bakal ni Pangulong Duterte. Hindi, isipin nyo to mga kababayan ha. Sino sa inyo dito ang tuwan-tuwa ngayon dahil putang ina, daming adik sa labas. Sa bahay ninyo, kapitbahay ninyo. Yung dating tulog, nagtatago, ngayon, doon sa labas. Gumagano'n ngayon. Hindi, ang daming ganyan ngayon. Walang biro, ang daming ngayong, talagang nasa karsada, mga lulong. Naku po, parang wala silang kinakatakutan, ano? Dati kasi takot sila eh. Alam nila, may paglalagyan sila. Ngayon, wala na. As in, na sila, piyesta na sila. Eh, yung iba nga, tangin na, nagpo-post pa sa Facebook eh. Saka nakakita ng ganun. Dati nagtatago, ngayon nagpo-post sa Facebook. Di ba? Pero syempre, ito mga kakampuit, ito mga tanso, akala nila yung mga hirit nila dun sa war on drugs, yung pagkukondina nila kay Pangulong Duterte, akala nila, natutuwa sila. Sila lang, yung pare-parehong mga adik. Yung pare-parehong mga merong, ewan ko, kung may boyfriend ba silang adik, may girlfriend ba silang adik, o baka naman may kamag-anak silang adik, o yung mga magulang nila adik. Hindi malamang siya ganun eh. Alam mo ako, talaga sabi ko nga sa inyo, may mga kilala akong ganyan eh, yung mga galit na galit kay Pangulong Duterte kasi nasira negosyo nila. Nasira yung Oo. Ngayon, buti nga ngayon, hindi ko na sila kakilala eh. Kasi sabi ko, dahil na, pag kayo nakipagkaibigan sa akin, umayos kayo hindi pwede adik sa akin. Kaya ngayon, wala na yung mga hindot na yan. Nagtatago na. Hindi ko na alam kung asan sila. Hindi ko nga alam mga pangalan nila, yung totoong pangalan nila. Basta naririnig ko lang. Kasi nga, alam mo mga kababayan, nung panahon talaga ni Pangulong Duterte, takot na takot ang mga adik at pusher, drug lord. Ngayon, piyesta sila. Bakit? Saan ba nanggagaling yung droga? No, yung iba pa, galing pa sa mga recycled, di ba? Mga recycle na drugs mula na nahuli ng kapulisan. Naku po. Tanungin ninyo, asan na yung mga nahuli? Ang dami mga recent mga nahuli na cocaine, party drugs. Ang daming nahuli. Asa na ngayon yun? Di kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Ewan ko, ginagawa doon na sinusunog pa. Basta talagang dinidispose kagad. Ngayon ata, nire-recycle eh. Yun na ata nangyayari ngayon, nire-recycle. Bakit? Kasi, isipin ninyo bakit ang daming nahuhuli, ang daming nasasawata, nasasabat na mga droga, pero bakit talamak pa rin ang droga sa karsada? Hindi nyo ba naisip yun? Kung totoo yung sinasabi nilang pinakamaraming drogang naharang, pinakamaraming drogang nahuli, di ba? Sana pinakamarami o di dapat sana bawas na sa kalsada yan kasi marami nga eh. Hindi. Mas lalong dumami sa kalsada. Bakit? Malamang sa malamang, ninegosyo. Ninegosyo ng mga nakaupo. Hindi natin alam kung sino yung mga yun. Gago! Basta ang alam ko, yung nakaupo na yun, ganun-ganun yun. Di ba? Kaya nga akala nila yung pagdidiin dun sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte kasi ngayon lumabas yung bagong listahan na kesyo ito daw ay ipakukulong mga ganyan-ganyan, di ba? Ito daw ay pagka lumabas ang warrant, sabi ba naman ni Claire Castro, anak ng wedding talaga to si Claire Castro, no? Wala sa ulog. Sabi ba naman ni Claire Castro, hoy, pagka nangyari yon, wala kami magagawa to enforce the law. Tanga lang, tanga. Meron na nga Supreme Court decision eh. Tanga lang, abogado ka ba o bobo ka lang talaga? Hindi totoo. Mamaya, papaliwanag natin yan. Itong mahina rin kasi talaga ito eh. Kung kinatigan aniya ng gobyerno sina Magallona, tsak na i-dismiss agad ng arbitral tribunal ang kaso natin dahil magiging kapareho lang natin ang 9-dash line ng China na labag sa UNCLOS at international law. Sabi naman ni dating Senador Francis Tolentino na author at sponsor ng Republic Act 12064 o Philippine Maritime Zones Act, hindi na kailangang gumawa ng mapa ng Pilipinas. Wala po nagre-require sa atin mag-produce ng mapa. Iba po ang mapa. Ang mapa po ay cartographic drawing lang po yun. Ang pinaka-precise po, scientific, ay yung coordinates na na-produce po natin. Yun din. Wala din nga eh. Sang-ayon sa Republic Act 9522.
noong 2009. Nakaayon aniya sa UNCLOS lahat ng nilalaman ng Philippine Maritime Zones Act. Nang tanungin Alam mo, ang gulo-gulo nila, no? Iba-iba sila na sinasabi. Ito daw, kesyo meron daw tayong batas. Alam mo, ito ang problema kasi. Yung batas, applicable sa bansa natin. Ang sinasabi nga ni Marcoleta, dapat ibigay na natin yung coordinates doon sa UNCLOS kasi sila yung magdidesisyon doon eh. Ibigay na. Hindi pa pwedeng dito lang. Hindi pa pwedeng kaya nga 'di ba, bigyan natin ng coordinates, hanggang ngayon wala pa. Bakit? Puro tayo paglalaban. Wala namang pinaglalaban talaga. kung makakatulong ba ang hamon ni Senador Marcoleta na debate, Gugulo lang. They're entitled to Ito panoorin nyo to, napakaganda ng paliwanag ni Marcoleta dito. Ito ngayon ang viral na pinag-uusapan, yung mapa ng West Philippine Sea, dahil si retired Justice Antonio Carpio, sa isang statement, sinabi niya, there's no need to announce coordinate of outer limits of EEC. Na sinagot naman nung maraming mga eksperto, ang sabi niya, mali ka dyan. Dahil dapat alam mo ang boundary, yung limit. Kung hindi, lalagpas ka nga dun sa mga neighbor natin na meron ding teritoryo. So magkakagulo kung susundin natin itong gusto mangyari ni Justice Carpio. Tama. Kaya nga, pinipilit kong linawin yun. Opo. Ayaw kong mailigaw, ayaw kong mapaglalalangan o madaya ang ating mga kababayan. Hindi ba maganda kung linawin natin kung hanggang saan ang hangganan? Kasi marami nagsasabi, atin ito, West Philippine Sea. Hindi mo ba nakita? May mga digital billboard dyan sa EDSA? Marami, O isa sa amin, sa Senado, ang naglagay. Bida-bida. Sabi niya, West Philippine Sea, atin ito. Napakamahal ng mga digital advertisements na yun, Nelson. Ngayon, sa pagtatanong ko na yun, bakit mo ako babansagan na traidor? Meron ba ako sinasabing ka-traidor doon? Hindi naman sinabing sa China ang West Philippines. Wala naman ako sinasabi. Sinasabi ko lang, linawin natin. Oo. Kasi, tingnan mo Nelson, kung tayo lang, alam ba nandito tayo sa studio? Atin ito. Ay, alam naman natin lahat ito. Kasi may mga... Sino bang kukontra dito? Wala kukontra. Okay. Ngunit kapag ang pinag-uusapan, ito karagatan, Dagat. na disputed pa ng napakaraming bansa, paano tayo haharap sa International Tribunal pagdating ng araw? Amin ito. Yun ang sasabihin na natin eh. Kasangkot na sila eh. Hindi, amin ito. Patunayan nyo, sabi nila. At saka, Sen, ito mahirap talaga. Dito sabi mo, sa studio, atin ito, kita mo kasi yung boundary. Tayo alam natin. Oo. Tayo kasi domestic. Tayo. Ngayon, pagdating sa labas, Pagdating sa dagat, lalo na. sa dagat, Pag sinabi mo- kaharap na natin ang maraming mga nangaagin. Hindi lang naman tayo ang claimants eh. Marami tayong claimants. Vietnam, China, Malaysia, Taiwan. Di ba? Okay. Kaya ako tinatanong hanggang saan. Ngayon, para tayo ay magkaroon na ng ganap na pagkaunawa, Ayan na. kinuha ko na mismo yung volume 2. Ito yung annex ng ating Philippine Memorial. Ito yung petisyon na isinabmit natin sa tribunal noong 2022. May kinalaman nung makuha sa atin yung Baho de Masinloc. Ang volume 2 ay tinawag na Atlas of Relevant Features. Doon ay nakadrawing ang sige, ipakita natin yung pwede natin ipakita yung isang slide direct. Ayan, yan po yung ating yan po yung volume 2 ng memorial. Makikita po ninyo diyan na yan ay kaso ng gobyernong Pilipino at ang China, yung arbitration. Oh. So tayo ang nag-submit nito. Oh, sa bandang kanan yan, makikita mo pa yung may bandang kanan yan direct eh. Makikita natin yung contents. Ayan ang contents niya. Diyan nakalagay, gusto ko lang ipakita, ganyang kalawak yung volume 2. Dami. Yan ang volume 2. Ngayon, ipakita natin yung susunod na Larawan. Ayan. larawan, picture. Ayan. So West Philippine Sea. Yang puti, tingnan ninyong mabuti. Yang puti,
nilagyan nila ng markang West Philippine Sea. Okay. Makikita ninyo sa bandang asul, yan po yung tinatawag na high seas. Ang high seas ay bahagi ng karagatan na wala pong may-ari. Ito rin yung international water kung tawagin. Oh, yan ang international waters na kung tawagin ay high High seas. seas, Makikita nyo merong pula na tinuturo yung Tito Island. Tito Island. Ang Tito Island is Pag-asa sa Pag-asa atin. Island, okay. Occupied natin yan. Opo. Sa ngayon, sa distansyang sinukat mismo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, 227 nautical miles away from the baseline, sa ating archipelagic baseline. Itong Oo, Pag-asa. kaya nga lagpas sa ating 200 nautical miles EEZ. Oo. So, nasa labas po siya. Nasa labas, pati Okay. yung parola na kung tawagin ay Northeast K, 240 naman yon. Aha. Nautical miles away from the baseline. Aha. Yung kota, kung tawagin ay Lawita, 207 naman. Yung Panata, ito yung Lankiam K, 203. So makikita mo, Lagpas lahat. lagpas lahat, pero gusto kong malaman nyo, hindi po akong gumawa niyan. Sino? Itong Ang mapa gobyerno ito. ang gumawa. Sila po ang sumukat dyan. Yan po yung distansya. Ang gusto ko lang mapansin po ninyo, bakit, nawala. Balik mo, ibalik mo! Nawala yung mapa. Bakit po hindi nila sinama yung mga features na occupied natin? Yung KIG. Yung KIG. Kasi po may mga features dyan na tayo po yung nag-occupy. Aha. Okay? Tayo nag-occupy. Malinaw na malinaw po na hindi nila sinali. Okay. Bakit ako po ba ang gumawa niyan? Hindi po. Sino gumawa? Ang ating gobyerno ang nag-submit yan sa tribunal. Sino pa? Nung i-submit niyan, kasama po si Justice Nakikita ninyo yung mga island na nandun sa blue? 'Di ba? Nakikita nyo? Hindi sinama, dapat kasama dapat yan doon sa kiniklaim nating West Philippine Sea. Ang problema, high seas na yon, yung international water. Kaya marami nagkiklaim. Dapat, kasi sa China, ang ginawa nila, inikutan nila yon. At sinabi ngayon ng UNCLOS na hindi tama yon, yung dash line na yon. Okay, hindi kinikilala, tama yon, hindi natin kinikilala din. Ang punto dito, tayo, bakit hindi natin isinama yung island na nandun sa kulay blue, makikita ninyo, di ba? Bakit din natin sinama? Yun ang punto ni Marcoleta. Simple-simple lang ng punto niya. Hindi ko maintindihan. Di maintindihan itong mga gunggong natin. Carpio, katulong si Attorney Batong Bakal. Silang dalawang may pakanan nito? Nako po! Sila, alam nila, kasama sila? Kasama sila sa team eh. Bakit hindi nila alam? Ngayon, bakit po ako ang sinisisi nila Oo. na traidor samantalang sa mapa na yan, sila mismo ang hindi nagsama sa Calayan Island Group? Ayan po, malinaw yun. Kasi kung akong gagawa ng mapa, isasama ko po yun. Hindi, sabi nyo nga, labas nga sa EEC. Paano mo isasama? Ay ba, ako nang gagawa ko. Kaya nga ilalaban ko nga eh. Idinodrawing ko nga yung Dahil inilalaban mo nga yung teritoryo. Kaya nga sasabihin ko siguro kung magkakatapos-tapos kami. Itong isang puti na to kako. Opo. West Philippine Sea 1. Okay. Yun namang isang Nasa loob. Yun namang medyo kako ganito. Lalagyan ko ng West Philippine Sea 2. Ayun. Para sa ganun masakop ko. Kakatulungin ko yung namri. Tulungan mo ako dito. Ilaban natin. Sino po ang unang nag-alis sa Calayan Island Group sa Sino? mapa Sino? ng West Philippine Sea? Sabihin mo. Sila po. Tapos ipipilit nila dapat kasama. Sino po ang traidor? Oo nga, ano. Yan po igawa nila eh. Kaya po mga kababayan na kayo pong nakikinig, lalo na po yung kababayan natin sa Calayan Island Group, huwag po kayong maniniwala sa kanilang mga ibinebenta sa inyo na ako po ang nagsasabi. Sila po ang una. Yan po. Yan po ay makikita ninyo sa volume. Alam mo, ang ganda ng dito, paliwanag ni Marcoleta dito. Kaya ka magtataka ka eh. Bakit ang pinalalabas pa nilang traidor, si Marcoleta, siya nga yung nagsasabi dito na ipaglaban natin ito. Diba? Siya nagsasabi. Sino ba nagbigay? Sino, hindi binigay. Sino ba ang nagpirma, diba? Nagsubmit niyan doon sa Walang iba kung hindi kasama dyan si Carpio tsaka yung isang abogadong ewan ko, makakaliwa ata yun. Ito, na kung tawagin nga ay Atlas of Relevant Features. O yan, malinaw.
Paano mo sasabihin ngayon si Marcoleta kanya traidor, inaalis niya, i-give up ang ano. Doon nila ako pinipilit Oo. Samantalang sila po ang una. Ayan po napakalinaw niya, no? Sila po ang naglagay West Philippine Sea. Kitang-kita niyo po. Ayan. Pero hindi nila sinaklaw yung mga features na ngayon po ay pag-aari natin talaga sapagkat okupado po natin yung mga yan. O ipakita niyo yung susunod na mapa na gusto kong gawin sana. Na yun sana ang maging West Philippine Sea. Kaya yan ang gagawin ko. Sinaklaw ko ngayon. Ayan. Ayan, yung blue. Aha. Sa West, ayan ang mapa ng Pilipinas, yung kulay, Yung sa yung puti. kulay yellow. Tapos yung puti. Yung puti, yan ang internal sea. Internal sea. Yung Yung blue. nasa kaliwa niya, western side, yan ngayon ang West Philippine Sea, pero sinama ko. Yun. Mapapa... Nakita ninyo, ayun kasama na ngayon yung island. 'Di ba? Mama, ipo-focus pa yan. laki ba natin nito? Ipalakayin mo nga yan. I-zoom mo Focus ng yan. kaunti. So ito ang... Dapat dapat ganito yung isinabit dapat nila? ganyan ang ginawa nila. Ayun. Ito tong Spratlys na sa baba. Oo nga. Kasi makikita mo dyan, masasama pa yung mga malalayo talagang features. Pero kasi dahil meron silang territorial sea, Oo. pipilitin ko ang Namria, humanap ka ng malilit na bato para maidugtong natin talaga yan. Oo. Hindi ba Sen, bawal nga ito dun sa 2016 arbitral ruling na hindi mo pwedeng... Ilalaban ko nga kasi ito nga, nasakop na natin ang high seas, Nelson. Okay. Bakit? Ito itatanong ko Itatanong ko sa kanila. Oo. Doon sa kaso ng United Kingdom at saka yung Mauritius. Oo. In-enclose nila yung Chagos Archipelago. Nakakuha sila sa high seas. Kaya kailangan nilang i-deposit So ilalaban mo lang talaga. Pagkatapos meron pang isa. Yung Brazil. Yung St. Peter at saka St. Paul, in-enclose niya. Nakakuha siya uli sa high seas. Kagaya ng gagawin natin, makakakuha tayo Oo. Ngayon, hanggang ngayon wala pang nag-o-object sa ginawa ng Mauritius at saka ng United Kingdom at saka sa ginawa ng Brazil. Ang problema, Sen, nag-submit na sila nung hindi kasama yung kay IG. Anong epekto nun? Hindi yun. Ang galing may example pa may jurisprudence pa. Diba kaya, alam mo, may punto si Marcoleta dito Nag-submit kasi sila mali nga may ngayon, ano ba yun? May epekto ba yun sa batasyon na ito na sinabit mo tapos yung doktrina ng estoppel. anong ibig sabihin nun? Ginawa mo na ito Niloloko mo ba kami? Ito yung ginawa, tapos papalitan mo. Nako. Yun ang sinasabi ko. Ayun, di ba? Ayun yun Sabihin sa yung ginawa nilang mapa ni na Carpio at ni Batong Bakal. Hindi ko sinasabing silang gumawa. Ibig sabihin, yung Kasama sinabit sila nila, nung isubmit nila ito. nagpahina sa ating Ayun. claim. Siguro. Bakit? Yan nga yung isa. Nagigets ninyo na. So, sino talagang dapat? Kaya nga sinasabi ni Marcoleta na parang nagbitaw siya na treason, parang ganon. Di ba? Alam naman ni Marcoleta na hindi pa pwedeng yun yung ikaso. Kaya lang sabi niya nga doon sa programa din, sinabi niya yun para ibigyan diin na ikaw ang naging traidor. Hindi ako. Huwag mong baguhin ang istorya. Yung mapa, hindi yan. Yung mapang yan ang gusto ko sanang isinabit nila. So dapat nung nakita nila yung isasubmit ito, tinutulan dapat nila yon gaya ng pagtutol nila sa inyo ngayon. Sana. Tingnan mo. Yung mga sinasabi ko sa yung nagtangka na kumuha ng parte ng high seas, wala pang nag-object hanggang ngayon. Maski ang Amerika, hindi nag-object. Ganun ba? Oo. So dito, kung may mag-object man, at least bigyan ng pag-uusapan. So ang tinatanong ko ngayon, sino ba? Sino ang traidor? Yan po Ayun. napatunay. Balik nyo yung unang mapa. Balik nyo yung unang mapa. Balik nyo. Ayan. Malinaw na malinaw po dyan. Silang nag-drawing ng West Philippine Sea. Hindi po nila sinama Ang KIG. yung Kalayaan Island Group. Kaya po kayong mga nakatira dyan, alam na po ninyo kung sino ang traidor dyan. Yun, alam nyo na. Alam nyo na ngayon kung sino talaga ang traidor, di ba? Yan yung sinasabi. Alam mo, Carpio, wala kang lusot. Kaya pala ang ingay-ingay nitong Carpio na to. Hindi nyo napansin? Wala naman siya na Retired ka na dapat bakit ang ingay-ingay mo? Kasi naman pala, meron naman palang problema doon sa kanyang isinagmit. Nako, kaya, alam mo, kung ako sa'yo talaga, Carpio,
tumahimik ka na lang kasi hindi mo alam. Iba mag-aral si Marcoleta, hindi nagsasalita ng walang yung sapat na ebidensya o yung sapat na kaalaman doon sa bagay na sinasabi niya. At pag ito bumitaw, hindi ito yung careless. Alam niyo yung careless na basta lang bumibitaw. Pag ito nagbitaw ng salita, siguradong merong patutunguhan, 'di ba? Merong siyang, sabi nga ay parang backup. Ika nga, meron siyang backup na doon sa kanyang sinasabi. Wala mahina kayo. Kayo, alam ninyo, puro kayo sabit eh. Anyway, ito pa, pag-usapan natin itong sa flood control. Kasi, imantakin mo. Lahat na ng issue sa Pilipinas pinupukol except itong flood control. Di ba? Ito, may papakita ako sa inyo dito. Tingnan ninyo. Ang tindi nito. Naglabas ng precautionary hold departure order ang Korte sa Maynila laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at 3 iba pa. Sino kaya iba pa? Isipin nyo ito Ang tindi nito. Naglabas sila ng hold departure order even without any case filed yet. Okay, wala pang kasong fina-file wala pa nga Pero naglabas na sila. Ang lakas, di ba? Ang tindi. Pero ito pa mas matindi dyan. Hindi lang yung balita na yan. Wala pa dyan si Bernardo. Mantakin mo, yung kanilang boss na si Bonoan, merong hold departure order. Pero ito si Bernardo, na punot dulo ng pinagbigyan ng pera, walang hold departure order. Alagang-alaga ni Remulla. Lupit mo talaga? Hindi, ang lupit niya talaga Para siyang protektado, bayaning-bayani. Pero kasi tandaan ninyo siya yung pinaka-funnel Ano ibig ko sabihin? Lahat naman nagsasalita, lahat ng mga opisyal nila, ang tinuturo, pupunta lahat sa kanya. Yung pera. At inamin naman din niya. Tapos, tsaka ibibigay doon sa sekretary, tapos kay ganito, kay ganire, kay kani-kanino daw niya binigay. Pero ikaw yung talagang itinuturo. Diba? Lahat ikaw. Bakit ikaw ngayon ang parang bida? Parang ganito lang yan Ito parang ito yung pinakamatinding analogy dyan Kunwari, ikaw kriminal ka. Ikaw ang kumidnap. Diba? Ikaw ang nanakit. Tapos ikaw ang gumahasa. 'Di ba? Lahat ikaw ang gumawa. Tapos ikaw pa ngayon ang bayani. Bakit? Ano ginawa mo? Nagturo ka lang ng iba. Yun lang ang ginawa mo. Hindi, siya talaga yun Pero ikaw lahat ang gumawa. Kasi inamin mo naman. 'Di ba? Parang kung yung ginahasa para bagang ginahasa mo yung budget Parang gano'n ang nangyari. 'Di ba? Ibig sabihin, dumaan sa iyo Meron kang pag-amin na ito, nagkaroon ka ng pera dahil dito sa umamin nga siya, paiyak-iyak pa nga siya doon Tapos tinuro niya sino? Si Bonoan, tinuro din niya itong si Revilla. Pero ikaw talaga, yung may salarin. Parang ikaw yung parang gumahasa. Tapos, ikaw pa kayo ng bayani. Naintindihan nyo kung gaano kalala itong nangyayari sa Pilipinas ngayon? Ikaw yung pinakakriminal na nangyari dyan. Ikaw mismo. Kasi umamin ka na Tapos, dahil lang gusto ni Boying may maturong iba, diba? Kaya nga pinapasahan ka nung salaysay. Ilang beses ka daw nagpalit ng sinumpaang salaysay. Totoo ba yun? May impormasyon ako, iba't ibang salaysay daw ang Tapos mantakin mo, ikaw yun Tas ikaw na ngayon ang bayani, pagkatas ka magtuturo, pero ikaw ang nag-commit nung crime na yon. In this particular case, dun sa analogy ko, ikaw ang gumahasa. Pero dahil nagturo ka, inutusan niya ako, pero kung gumahasa. Di ba? Ganun Pero hindi, inutusan niya ako. Tanungin ko kayo, halimbawa,
Ang pangit ito. Sample lang to, sample. O, kunwari, si Jay Guevara, siya yung gumahasa. Siya yung naglapastangan. Di ba? Siya lahat ang gumawa ng katarantaduhan. Tapos biglang sasabihin niya, inutos lang sa akin ni Boss Dada eh. Tapos sasabihin nung ano ngayon, sige, tinuro mo si Boss Dadang nag-utos sa'yo na gumahasa. Sige, malaya ka na. State witness ka na. Putang ina. Gago! Remember kasi may pag-amin na siya eh. May pag-amin na siya. Kaya nga siya nagsoli ng pera, di ba? Meron siyang sinoli kuno. Ibig sabihin, talagang inamin mo na meron kang kinupit. Pero, ikaw ngayon ang bayani. Nagtuturo ka ng kusino-sino na walang collaborating witness. Wala. Di ba sinasabi nga ni Topacio? Hindi pa pwede yun. Gagawa ka ng crime tapos bigla ka magtuturo tapos pakikinggan ka. Itong gobyerno na ito na supposedly ang hustisya sa Pilipinas, hindi pa pwedeng matanggap yun. So dapat right then and then, wala na kagad probable cause with the probability of conviction. Wala na dapat yun. Bakit? Wala namang iba eh. Siya lang ang nagsabi, si Bernardo lang eh. Wala nang iba. Walang ebidensya. Walang nagko-collaborate sa statement niya. Bakit si Revilla ang pinanagot nyo? Ba't hindi si Bernardo? Hindi ako nagtatanong lang ako Kasi kung ganun ang sitwasyon, medyo malabo naman ata ito. Alam nyo kung bakit? Kailangan nilang ilihis si Bernardo. Because Bernardo knows. Bernardo knows kung sino ang mga nakatanggap. Ngayon, I do not know if there is a deal. Huwag mo nang ituro yung totoong mastermind. Magtuturo ka na lang ng iba. Kami nang bahala sa'yo. Bayani ka. Ay, sa tingin ninyo, sino pa ba yun? Hindi nyo ba napansin? Wala nga siyang kahit na nung sa mga video, parang ang lakas niyan sobra. Hindi nga yung kinasuan naman din siya pero hindi dun sa ibang parang walang TV coverage. Talagang ang powerful niya. Dahil may nagbaback up sa kanya na mas mataas talaga para iligtas yung totoong magnanakaw sa gobyerno. Kaya magturo ka na lang ng easy target tulad ni Jinggoy, tulad ni Revilla. Kasi dahil nakulong na dati pero si Revilla ay napalaya dahil siya po ay walang nakitang ebidensya, sapat na ebidensya, acquitted po siya. Ibig sabihin, inosente siya noon. Kaya lang, siyempre sa itsura ng publiko o optics, mukha siyang may kasalanan. Ganoon naman sa Pilipinas judgmental tayo Di ba? Iisipin kagad natin, porket ang kawaran, magnanakaw yan, yan. Ganun tayo, hindi tayo nag-iisip kung ano ba ibig sabihin ng warrant Kasi iba kasi, ang isip kagad, bakit siya hinuli, ba't siya nakakulong? Guilty na siya. Kaya nga may warrant, di ba guilty? Hindi. Warrant is just simply saying na you are now under the jurisdiction of a court, of that particular court. Yun lang ibig sabihin ng warrant. Pero hindi ka pa guilty. Bakit nakakulong? Kasi non-bailable yung kanyang tinaas nga eto, sabihin na natin, halimbawa lang, talagang binigyan siya o sinuhulan siya, pwedeng iba ang ikaso sa kanya. Hindi malversation of public funds. Kasi unang-una, wala pa nga yung funds na yun. Napakalinaw nun. Wala pa yung project na yun. Wala pa yung funds. So, hindi pa pwedeng masasabing public funds yun. Hindi pa pera ng pampubliko yun. Hindi pa galing sa gobyerno yun. Galing lang yun sa individual. Yung yung mga contractor. So, hindi dapat malversation of public funds kasi hindi pa nga public funds yun. Diba? So, doon makikita mo talaga yung yung fina-fast track ito, kasi ako ang hinala ko talaga. Hinala ko ang gagawin nila, ikukonvict nila ito.
sigurado ako, demonyo itong gobyerno to eh. Wala sa ulirat tong gobyerno to. Nung panahon na sila ay nagkaroon ng warrant nung panahon ni Pinoy, kahit papaano si Pinoy siguro may konsensya pa. Pero itong gobyerno to, demonyo ito. Nothing is impossible with this government. Babaluktutin at babaluktutin nila ang batas. Tingnan mo, ba't nandun si Boying Rimulya sa ombudsman? Bendalo talaga yung ginawa doon. Kaya itong Bendalo Brothers, di ba? Bendalo yun eh. May kaso, bigla na walang kaso. Bawal na bawal yun para i-hire ka sa ombudsman. Oh, doon pa lang kita mo na kagad yung bending dalo. How much more dito? Nahawak nila lahat. They can bend the law to convict Revilla para lang quote-unquote may masabing, tingnan nyo na, kahit kaalyado namin, kinukonvict namin. Which is hindi naman talaga nila kaalyado yan si Revilla. Kung kaalyado nila yan, di sana lahat sila pumirma, yung anak nila ng impeachment ni VP Sara Duterte, hindi nga pumirma. So ano ibig sabihin nun? Talagang hindi sila kaalyado. Nagkataon lang kasi lakas ito si Revilla. Yung kanyang partido, lakas. Alam naman natin, ang lakas. Kasi ganyan yan eh. Pag partido, pag nagsama-sama, nag-unify ang mga partido, wala kang choice kung hindi sundan ang partido mo. So sumama lang siya. At saka remember, unit team sila nun eh. Ang kumalas lang naman si VP Sara Duterte. Pero the entire partido na magkakasama noon, magkakasama pa rin. So hindi siya pwedeng basta-basta kakalas. Pero alam natin na lahat ng anak ni Bong Revilla, lahat ng kamag-anak na nasa Congress ay hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya ito ang easy target at talaga nga naman, alam mo yon, merong magkakaroon ito ng tama sa unang-una dito sa Cavite. Alam naman natin tong Cavite, kailangan nila eh. Kailangan nilang, kaya nga ngayon, ang tindi ng mga banat sa mga Revilla, mga congressman na anak niya. Ang tindi ng banat eh. Bakit? Gusto talaga nilang agawin ng Cavite. Cavite is a vote-rich city. Pag naagaw nila yung malaking percentage sa kanila yun, kasi alam nilang wala na silang panalo eh. At the same time, burado na Remulla dyan eh. Sa Cavite, burado na Remulla dyan. Wala na ang tumatayo na lang naman talagang strong dyan. Dahil nga sa kinampihan ng mga Revilla, itong si John Vic at saka itong si Boying. Si Boying nasa ombudsman na. Si John Vic gusto tumakbong presidente. So wala nang natira. Yung mga may hina nilang anak, na alam naman natin, yung isa pa nga doon, nagkaroon pa ng issue. Di ba? Pero yung kapatid naman ng nasa gobyerno, hindi yung nagkaroon ng issue. Yung mga kapatid. Pero dahil doon, hindi sila gusto ng mga taga-Cavite. So, para magustuhan sila, tatanggalin nila yung mga balakid. Sino? Ang Revilla. Kaya mga kaibigan, mapagmatsyag po tayo dahil itong ginagawa nila ay talagang, tinan ninyo, dinadivert nila lahat ng issue doon sa flood control. Tapos may diversion pa within the flood control. Ang tinutulak nila itong mga sila Bong Revilla, si Jinggoy, si Villanueva, yun ang mga tinutulak nila. Aside from that, within merong diversion, may diversion pang mga issue tulad ng ICC, tulad ng kay Marcoleta, yung China, pinalalaki. Di ba?